Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapanalig kong Katoliko. Pag-uusapan natin yung issue na ikinakalat ng mga kaanib ng iglot, no, kaanib ng Iglesia ni Kulafu pagdating po sa SEC registration. Ikinakalat nila na ang Catholic Church daw ay nagparehistro sa Security and Exchange Commission. Okay. Ang Security and Exchange Commission, ito ay nagsimula taong 1899 sa pangunguna ni William McKinley. Bakit nga ba nagkaroon ng Security and Exchange Commission? Kaya po nagkaroon ng Security and Exchange Commission, ito ay dahil sa founder ng Baptist. No? Sa founder ng Baptist, si John Smith, if I was not mistaken. No? Now, etong founder ng Baptist na to, umapila sa bansang Amerika. Kasi noon, yung hindi pa masyadong na-expose ang mga Protestant, wala po silang kalayaang mangaral. Wala silang kalayaang magtatag ng sarili nilang mga iglesia. Bakit? Dahil hindi po sila relihiyon. Ang mga relihiyon na umiiral noon sa panahon na wala pa ang Security and Exchange Commission ay hindi po yan nakarehistro sa gobyerno. At hindi po maaaring magparehistro ang isang relihiyon kapag sila ay nauna sa Security and Exchange Commission. Pumasok po ang Security and Exchange Commission dito sa Pilipinas 1900s. At ito ay pinangunahan ng mga protestanteng Methodist dito sa Pilipinas na pinadala ni William McKinley. We all know that the United States of America, that is a Protestant country before. Now, ang world religions na mga kinikilala, halimbawa ang Judaism, hindi po yan pwedeng magparehistro sa Security and Exchange Commission. Yung Judaism na nasa Jerusalem. Bakit? Dahil hindi naman po nasakop ng mga Amerikano ang bansang Jerusalem. Kaya wala silang Security and Exchange Commission. Kaya yung religion na umiiral sa Jerusalem, which is ang tawag natin ay monistic religion, ito ay ang Islam, ang Catholic Church at Judaism, hindi po yan nakarehistro sa sekta. Kaya dun pa lang na, sa Catholic na umiiral sa Jerusalem, hindi po rehistrado ang Iglesia Katolika. Dito po sa bayan ng Roma, kung saan nandiyan dyan ang ating Vatican, dyan nakaupo ang ating Pope, hindi po yan nakarehistro sa Security and Exchange Commission, yung simbahan natin sa Vatican. Bakit? Hindi po yan nasakop ni William McKinley. Kaya hindi yan pwede marehistro sa Security and Exchange Commission. Isa pa doon, ang Catholic Church ay religion. Hindi po yan nirerehistro sa SEC. Ikatlo, nauna po ang Catholic Church sa Security and Exchange Commission. Wala pang SEC, wala pang Protestant, may Catholic Church na kaya hindi pwedeng mag-adjust ang simbahang Katolika sa Security and Exchange Commission. Now, kung ang Catholic Church ay nakaregistered sa Security and Exchange Commission, sinong Santo Papa ang nagparehistro? Hindi po pwedeng iparehistro ang isang iglesia ng isang ordinaryong kaanib lang. Hindi po yan pwedeng iparehistro ng kung sino-sino lang na obispo. At kung Santo Papa naman ang magpaparehistro sa Iglesia Katolika na nasa Roma, sinong Santo Papa? Dahil bago maiparehistro ang Catholic Church sa Security and Exchange Commission, dadaan po yan sa iba't ibang mga konseho. Hindi po yan pwedeng basta pagdesisyonan ng isang Santo Papa. Yan ay
ay ginagawa ng isang pagpupulong kung dapat ba yang irehistro o hindi. Hindi po pwedeng sabihin ninyo na 1906 nagparehistro ang Roman Catholic Church. Saan po siya nagparehistro? Hindi pwede na ang Vatican magpaparehistro dito sa Pilipinas, hindi naman sila Pilipino. No? Kaya wag niyong ipilit, mga iglot. Kung ang iglesia ni Kulapu, no, na which is etong si Pabo na to, ay inirehistro ang kanyang iglesia sa Security and Exchange Commission, dapat lang. Bakit? Nakakahiya naman sa mga nauna na protestante sa INC kung ang SDA nga nakaregistered sa SEC. Nauna sa INC yan. Ang Methodist nakaregistered sa SEC dito sa Pilipinas, nauna sa INC yan. Yung Baptist nakaregistered dito sa sa SEC sa Pilipinas, nauna ang INC. Nauna ang sa inyo, Baptist. Nakakahiya naman sa mga naunang Protestant. Sila nagparehistro tapos kayo hindi. Lahat po ng Protestant, kayo ay magpaparehistro. At pag kayo po ay nakarehistro sa SEC, kayo ay obligadong magbayad ng tax. Kayo ay obligadong magbayad ng tax. At kapag ang isang iglesia ay nagbabayad ng tax sa gobyerno, yan po ay matatawag na negosyo. Wala pong iglesia o walang religion na nagbabayad ng tax sa government. Ang Judaism, hindi po nagbabayad ng tax sa government yan. Ang Islam, hindi nagbabayad ng tax sa government. Ang Hinduism, hindi nagbabayad ng tax sa government. Ang Buddhist, hindi nagbabayad ng tax sa government. Ang Taoism, hindi nagbabayad ng tax sa government. Even the pagans. Hindi yan nagbabayad ng tax sa government. Bakit? Sapagkat ang kanilang mga pananampalataya at paniniwala pagdating sa espiritual na usapin, nauna po sila kesa sa Security and Exchange Commission. Pili lang yung nasakop ng Security and Exchange Commission na bansa. Hindi po lahat ng bansa ay may Security and Exchange Commission. Diyan po sa bayan ng Thailand, bawal ang mga sulpot dyan. Bawal ang mga sulpot sa Thailand, wala po diyang Security and Exchange Commission. Sa China, bawal ang sulpot dyan, komunistang bansa. Wala diyang Security and Exchange Commission. Sa Roma, wala po yung Security and Exchange Commission dahil yan ay bansa ng mga Katoliko. Sa Turkey, wala rin dyan Security and Exchange Commission, kaya bawal din ang protestante doon. Lahat kayo mag-a-apartment kayo. Sa Jerusalem, wala rin po dong Security and Exchange Commission, kaya nga po lahat kayo naka-apartment. Bakit nga ba naka-apartment ang mga protestante, most especially ang mga igling sa bayan ng Jerusalem at sa iba't ibang mga bansa? Bakit kayo naka-apartment? Dahil malaki po mahigpit ang batas ng ibang mga bansa pagdating sa pananampalataya. Hindi lahat ng bansa ay tumatanggap ng protestante. Kasi ang mga protestante, ang paningin sa inyo ng ibang mga bansa, kayo ay mga negosyante. Siyempre magbabayad kayo ng tax. Kung kayo ay papasok sa ibang bansa at kayo ay magtatayo doon ng grupo ninyo, kailangan nyo yung iparehistro doon sa bawat bansa. Walang Security and Exchange Commission doon. Paano kayo makakapag-preach ng legal? Paano kayo makakapagpalaganap ng inyong pananampalataya at kumuha ng mga tao? Wala kayong pagre-registeran doon. Kailangan kapag kayo ay dayuhan dun sa bansang yon, ikaw ay dapat magpasakop sa Security and Exchange Commission. Ngayon, Sanrio, yung mga simbahan dito sa Pilipinas, nakaregistered sa SEC. Yung mga simbahan sa Pilipinas, kaya po yan nakarehistro sa Security and Exchange Commission dahil may mga simbahan na nagbebenta ng religious items.
Hindi po yung simbahan mismo yung nakaregister doon, kundi yung mga business na nasa loob ng simbahan. May mga simbahan na halimbawa maraming nagtitinda ng pagkain. May simbahan nagtitinda ng mga sacred images. May simbahan nagtitinda ng mga rosary. May simbahang nagtitinda ng mga kandila. Kaya ngayon, dahil may business na involved doon sa isang simbahan dito sa Pilipinas, obligado ngayon ang isang simbahan na magpa-registered sa Security and Exchange Commission kasi may negosyong nagaganap. Pero hindi yung mass, kundi yung mga bookstore, mga tindahan. Pero hindi po lahat ng simbahan dito sa Pilipinas ay nakaregistered sa Security and Exchange Commission. May mga simbahan po sa Pilipinas na hindi po nila pinapayagang magkaroon ng tindahan. May mga simbahan sa Pilipinas na exclusive lang as simbahan. Bawal ang pagtitinda. Kaya hindi sila nakabase sa Security and Exchange Commission. Ngayon, ang INC 666 ni Pabo, kayo ay obligado na ipa-registered nyo yan bilang korporasyon, bilang negosyo. Bakit? Ang INC na iglesia, which is isang korporasyon, bakit kayo tinawag ng corporation? Unang-una, may Philippine Arena kayo. Ang Philippine Arena na pinatayo ng INC ay hindi po yan for religious affiliation. Business talaga yan. Hindi ba dyan nagko-concert sila Vice Ganda? O, yung Viva Hot Babes, dyan din nagko-concert, mga nakapantit bra pa. Negosyo yon. So yon ay kakabit at didikit doon sa iglesia nyo. Kaya kayo naging sole corporation. Hindi lang yan. Meron kayong bodega ng bigas. Diba? Na nakalkal noon. Kailangan nyo rin yan iparegistered sa Security and Exchange Commission. Kaso, yung natuklasan yung bigasan nyo sa bodega, hindi pala lahat yon ay nakaregistered sa Security and Exchange Commission, kaya kinumpis ka ng gobyerno. Tama ba? Ang Catholic Church, ang Vatican, wala po yung negosyo. Paano ang Vatican mapupunta sa Security and Exchange Commission? Wala namang negosyo ang Vatican. May tinitinda ba Pope? Anong negosyo ng Pope? Nagpatayo ba ng arena ang Pope? Wala. Ang Vatican, ang ginaganap lang sa Vatican, misa. Mga sacraments ng simbahang Katolika. Hindi po kahit kailan nagtinda ang Santo Papa. Yung mga nabuong aklat ng mga Pope, ang nagbebenta niyan hindi ang Pope, kundi yung mga kaanib ng simbahan. Kasi hindi naman libre yung pagpapaprint, yung pagpapabookbind. At hindi rin naman din libre yung effort nila para gumawa ng isang libro. Yun yung binabayaran doon, yung serbisyo. At kapag sila ay nagtitinda ng mga aklat at sila ay nasa isang parokya, tsaka yan i-registered sa Security and Exchange Commission dahil may negosyong nagaganap. Pero hindi nyo pwedeng sabihin na nakaregistered ang Roman Catholic Church sa Security and Exchange Commission, wala pong binebenta ang Vatican. Simbahan yan, plain church. No? Kahit dun sa Jerusalem, ang Catholic Church doon, hindi yun pwedeng ma-involve sa Security and Exchange Commission. Bakit? Hindi naman po tindahan yung mga simbahan na nandoon. Wala rin pong nagtitinda sa loob ng simbahan doon. Ipinagbabawal. Kung meron mang nagtitinda, maaaring dun sa labas ng simbahan. No? Pero hindi yan sakop ng Catholic Church. Kaya hindi sila sakop ng Security and Exchange Commission. And besides, wala pong Security and Exchange Commission sa Jerusalem. Kaya po ang lahat ng mga religion ay hindi po yan naka-registered sa Security and Exchange Commission kasi hindi ang mga religion na yan na umiira, lalo na yung world's famous religion, hindi nila yan binuo para magtinda, para magnegosyo. Pure religion ang kanilang pakay dyan. Hindi katulad sa INC, nagpatayo si Manalo ng arena
bilang negosyo. Kasi ang mga negosyante, ang mga ministro nyo.